Kanina pinag-uusapan namin sa pilahan yung gulong na to. Pero bago ang lahat, kinausap ko muna yung operator ko tungkol sa gulong na to. Dahil lagi siyang flat. Kumbaga itong gulong na to, nire-recommend ako ng pang side na lang. Kasi kung pang sentro, takaw ipit, laging flat. Ilang araw na, ilang umaga na, lalagi akong flat sa gulong na to. So ano itong gulong na to? Tapusin nyo tong video na to. Yan, kung makapansin nyo, yan, wala pang sakay. Pero lapat na siya. Ang problema rito sa ganitong uri ng gulong, nakakabit ngayon sa akin, ay pag pinisil nyo, ano, halos hindi bumabaon yung kuko mo sa tigas na nga. Pero pagka sasakyan siya, parang laging flat. Madalas sinasabi sa akin ng mga kasalubong ko, kaya mga nasa likod, pre, flat yung gulong mo. Pero ang totoo, napakatigas naman na talaga niya. Kaya lang, yun nga, parang laging flat. Grabe talaga tong gulong na to. Para siyang laging flat. Kaya kung maaari, itong mga ganitong uri ng gulong, kung bibili kayo ng ganito, sa side wheel nyo lang po ikakabit, wag sa center. Kasi lagi nga siyang flat. Lagi kang maiipitan. Yan naman po, habang nandito ako sa pilahan, pinaplug ko na siya. Isa sa problema rin dito sa gulong na to ay pag yung nagbo-vulcanize, pag tinanggal niya, hirap na hirap siyang tanggalin. Ang tagal bago matanggal. At ganun din, pag ikinakabit, ang hirap din ikabit. Pero sabi nga nung nagbubulgayan sa akin, buti na lang 275 ang nakakabit dito. Kung nagkataong 325 by 16 ay by 17, lagot. Napakatigas kasi ng labi nito. Ano? Lapat na lapat ng labi, kaya pag na-flat kayo, lalo't ni running flat nyo, sabog ang pawis nung nagkakalas na vulcanizer dito sa gulong na to. Kamakailan nga, nung naplatan ako, yung gulong na to, yung gilid na ito at yung gilid niya sa kabila pupunta sa kanang kaliwang bahagi at ito lumulubog yung gitna. Ibig sabihin ganun siya ka sa limuhon. Kumbaga akala mo makapal pa, pero yung gitna niya napakanipis na pala ng gitna. Akala mo lang makapal yung gilid, ay buong gulong. Kumbaga lumulubog yung gitna niya kapag na-flat. Kung makikita pala yung uri ng gulong na hindi maganda. Kaya kung maaari lang, yung gagamit kayo nito pang side wheel na lang. Siguro nga dito na lang nababagay ang maganyang uri ng yung ganong uri ng gulong na takaw pang side wheel na lang. Ganun na talaga. Dito na lang dapat to nilalagay kasi para hindi rin nahirapan yung nagbo-vulcanize. Dito kasi walang sasagabal sa pagsitwat ng ganong uri na makunat na gulong. Kumbaga kasi dito hindi siya takaw ipit dito, at pag na-flat hindi mahirapan yung nagbo-vulcanize kung sa side wheel siya ilalagay. Pag nandun kasi sa sentro, hirap na hirap yung mga nagbo-vulcanize. Napakakunat kasi ng ganong uri ng gulong. Alam mo yung madalas bilang driver na naghahabol ka ng biyahe, tas mapaplatan ka, laking abala nun sa pagiging isang driver ng tricycle kasi mahalaga ang oras sa pagta-tricycle. Tapos mapaplatan ka pa dahil sa hindi maayos na gulong. Ang sakit sa dibdib nun o sa isip nun, minsan mahihilo ka na lang eh. Grabe tong gulong na to, napakakunat niya kasi, pero malambot yung mga panggilid niya at yung gitnang bahagi naman ng gulong ay lumulubog pagitna. Tapos yung mga nagbo-vulcanize, inaayawan talaga pag 325 ang gulong. Buti na lang ito 300 o sabihin natin mga 275, okay pa raw sa kanila. Madalas binabali raw kasi ng gulong na ito yung mga molye nila, ganun kakunat to. Ang tatak ng gulong na to ay Izumi tire.